Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas na mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Maligayang pagdating at pagbabalik dito sa ating dambana ng Poong Jesus Nazareno ngayong unang Biyernes para sa buwang ito at ngayon din po ay pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Tomas, isa sa 12 alagad. Si Santo Tomas na tinaguri ang the doubting Thomas, nagduda o nagdududa kung totoo ba talagang nabuhay na maguli ang Poong Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag ka nang magduda. Ano bang pinagdududahan ninyo? Pinagdududahan nyo ba yung katabi ninyo na baka yan ang dudukot ng wallet ninyo mamaya? Kasi alam naman natin dito sa Quiapo, kahit mandurukot, nagdadasal. Baka ikaw yung sagot sa kanyang panalangin. Kaya huwag ka nang magalit kapag mamaya, paglabas mo, wala nang laman ang pitaka mo. Kasi nagpapasalamat na yung nakakuha niyan. Yun yung mga kwento-kwento natin dito, no? Na kahit sino talagang nakakapasok ng simbahan, kahit sino tanggap ng Poong Jesus Nazareno. Kahit ano ka pa.
Pero maganda po na mapagnilayan natin. Bagamat bahagi ng buhay natin yung pagdududa. Nagdududa tayo. Araw-araw, nagdududa tayo. Pero ang paanyaya, katulad ni Santo Tomas, mula sa pagdududa, siya ay naging haligi ng pananampalataya. At doon tayo dapat patungo. Marami sa atin, dati hindi naman talaga nagpupunta ng Quiapo, dati hindi naman deboto, pero dahil sa atin mismong naranasan sa Poong Jesus Nazareno, kaya pabalik-balik na tayo dito sa kanyang tahanan. Pakisabi ulit sa katabi, huwag ka nang magduda. Pero kung magdududa ka man, halimbawa lang, no? Sinabi na sa'yo, huwag ka nang magduda, pero nagdududa ka pa rin, okay, take your time. Napakahaba ng pasensya ng Poong Nazareno at siya din mismo naman ang tutulong sa iyo para mawala ang pagdududa mo. Kaya tingnan natin, no? Sa kwento ng Ebanghelyo, at sana matutunan natin din ang karanasan ni Santo Tomas. Nang sa ganon, mawala, kung hindi man agad-agad, at least masagot yung mga pinagdududa natin sa buhay. So, tandaan nyo po, hindi ibig sabihin nagdududa ka sa Diyos. Ha? Hindi ibig sabihin, at naiintindihan ng Nazareno yan, hindi ibig sabihin nagdududa ka kung totoong may Diyos, masamang tao ka. Kasi si Santo Tomas, di ba? Isa sa 12 alagad. Sinabi na nung mga kasamahan niya, nabuhay na si Kristo, nakita namin si Kristo. Talaga ba? Hindi ako maniniwala. Sabi niya, di ba? Masamang tao ba si Santo Tomas? Hindi. Kailangan lang natin maintindihan at I'm sure ang Diyos naiintindihan tayo kung sakaling dumarating ang punto na nagdududa tayo sa Kanya. Kasi ano bang pinanggagalingan, kailangan kasi din nalalaman natin yun, no? Kung ang isang tao, punong-puno ng pagdududa, kailangan mong maintindihan saan siya nanggagaling, ano ang pinanggagalingan ng kanyang pagdududa. Kasi si Santo Tomas, di ba, namatayan. Nawala si Jesus sa buhay niya. Nalungkot siya ng labis. Kasi si Kristo, para sa kanya, ang pag-asa niya. Pag-asa ng lahat. Pero bakit namatay? Tapos ngayon sasabihin nyo, nakita nila, namatay sa krus. Nakita niya, inilibing. Tapos ngayon, mabubuhay. Doon nang gagaling si Santo Tomas sa lungkot. Yung pwedeng halo-halo na, disappointment, yung emosyon. Kaya mahirap siyang paliwanagan at that moment kasi nga punong-puno ng kalungkutan ang kanyang damdamin. Kaya hindi niya matanggap o hindi ma-absorb na buling na buhay ang isang namatay. Kaya tandaan nyo, naiintindihan ng Poong Nazareno kung nagdududa ka pa hanggang ngayon. Okay po tayo? Okay. Pangalawa, nung unang pagsulpot, nung unang pagpapakita ni Jesus, wala si Tomas. Narinig niya ba? Wala siya nung una. Sabi dito, makalipas ang 8 araw, after a week, nandoon si Tomas kasama ang mga alagad, nagpakita si Jesus. Tcharing! Andon. So ngayon, nung magduda at hindi maniwala si Tomas, hindi naman siya itinaboy ng mga alagad. Ayaw mong maniwala sa amin. Umalis ka na dito. Hindi. Hindi rin naman umalis si Tomas. Kaya nga after a week, hindi ko alam, no? Baka sakaling medyo nahimasmasan na si Tomas. No? Kaya nandoon pa rin siya kasama ng iba pang mga alagad. So ibig sabihin,
Kung sa mga panahon na nagdududa ka, hindi mo kinakailangang umalis. Hindi mo kinakailangan lumayo. Hindi mo kinakailangang palayuin ang mga tao sa paligid mo. Kaya nga lalo tigin sa mga panahon na ikaw ay nagdududa, humanap ka ng mga tao, ng grupo na positive. Humanap ka ng mga tao na mag-i-encourage sa iyo, na mauunawaan o sisikaping unawain yung iyong pagdududa. Nandun si Tomas. Hindi umalis, hindi lumayo. Kasi kung lalayo ka, punong-puno ka ng pagdududa, Lord, ano ba nangyayari? Gulong-gulo na tayo sa gobyerno, gulong-gulo na tayo sa pagtaas ng singil ng kuryente. Ano ba? Bababa pa ba ang singil ng kuryente? Ang dami-dami ng charges, talagang gulong-gulo ka na. Pati nga sa eskwelahan, gulong-gulo na eh. Yung mga estudyante natin, gulong-gulo na rin. Ano ba talagang education system meron? Ang sinasabi sa atin, stay. Manatili ka. Wag na wag mong i-isolate ang iyong sarili. Tama yan, okay yan. Nagdududa ka, okay yan. Pero wag kang magpapatalo sa duda na yan na mauuwi ka sa depression, mauuwi ka sa anxieties. Kasi dapat yung pagdududa, katulad ni Tomas, ay magdala sa atin sa patuloy na pagsasaliksik, sa patuloy na paghihintay. Kaya habang naroroon siya, doon tinupad ng Poong Nazareno at siya mismo ang tumulong para mawala ang pagdududa ni Tomas. Diyos pa rin. Di ba? Diyos ang nag-alis ng kanyang duda. O Tomas, sumayo ang kapayapaan. O, tingnan mo na yung sugat ko. O, dito sa gilid. O, ito yung sugat, yung pako sa kamay. O, ito na. Okay na ba tayo? May problema ka pa ba? Wala na po, Lord. No, Panginoon ko at Diyos ko, okay na okay na. So, ang Diyos pa rin ang papawi ng iyong pagdududa. Kailangan mo lang manatili. Huwag kang umalis. Kasi kung patuloy kang alis, saan mo matatagpuan ng sagot sa iyong pinagdududahan? Dito pa rin sa tahanan ng Poong Nazareno. Saan mo hahanapin? Sa alak? Sa bote? Sa kasino? Saan? Wala, hindi mo matatagpuan. Tanging nasa Poong Jesus Nazareno ang kasagutan sa lahat ng iyong pagdududa. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag ka nang magduda. Gaya ng nabanggit ko kanina, no? Minsan talagang nagdududa tayo kung ano ba, saan ba direksyon patungo ang bansa natin? Pero ang sagot din naman, pili mo, pag January 9, binabalita, ilang milyon tayo kapag January 9? Uy, ilang milyon tayo pag January 9? Nagdududa ang marami sa atin. Ano ba? May pag-asa pa ba? Mawawala pa ba ang korupsyon? Sabi ng Poong Nazareno, mayroon. May pag-asa pa. Milyon-milyon kasi tayo. Kung hindi lang natin iboboto itong mga korap na ito, talagang mawawala ang duda natin. Kaya lang, sabi ng nasa sa inyo, di ba? Milyon-milyon kayo eh. Kaya lang, pagdating talaga ng gano'n, nagdududa tayo, Lord, totoo ka ba? Kasi itong 1.5, totoo eh. Nasa kamay ko na eh. Ayan, ganyan tayo eh. Huwag kang magduda. Kakayanin natin. Yung isang araw, yung isang linggo na pagtitiis, kakayanin natin.
Basta't kumapit lang tayo, manatili lang tayo sa Nazareno at tutulungan tayo ng Nazareno. Pakisabi nga ulit sa katabi, tutulungan ka ng Nazareno. Ang mundo nagbibigay sa atin ng maraming pagdududa, pero ang Nazareno ang sasagot sa lahat ng ating mga pagdududa. Amen?